Sa unang bahagi ng ating binasang kapitulo 6 ng unang Samuel, mga talatang 1 hanggang 14, ay ating mapag-aalaman na sa mga panahong ito nahaharap ang bayang Israel sa madalas na pagpaplano ng hari ng Syria na lusubin ang bayang Israel. Ngunit sa tuwing magpaplano ang hari ng Syria ng paglusob, binibigyan ng Diyos ng kaalaman si Eliseo na kanyang propeta tungkol sa kanilang mga plano at nagagawa niyang magbabala sa Israel. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa ang hari ng Syria na may taksil sa kanilang kalagitnaan na nagbibigay ng impormasyon sa Israel, ng mga impormasyon ng kanyang plano ng pagsalakay. Kinumpirma naman ng isang lingkod niya na walang taga-Syria ang nagbibigay ng impormasyon sa mga Israelita, kundi napag-alaman nila na si Eliseo, isang propeta, ang nagbababala sa Israel. Naghalit ang hari sa talinong ipinakikita ng propeto, kaya nagpadala siya ng kanyang hukbo upang hanapin si Eliseo at dalhin siya sa Syria. Iniulat na nasa Dothan si Eliseo, kaya doon niya inutusan na pumaroon ang kanyang mga sundalo upang dakpin si Eliseo para questionin. At dumating ang sandali ng kanilang natagpuan ang kinaroroonan ng propeta at kanilang pinaligiran ang bayan ng Dothan. Wala nang paraan para makatakas si Eliseo. Ngunit may ibang plano ang Diyos. Nais sa nating mga Kristiyano ang makapamuhay ng tahimik at ayaw natin ng gulo bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil sa ayaw ng Diablo na tayo ay maging masunurin at tapat sa Panginoon, tayo ay patuloy niyang aatakihin sa iba't ibang paraan. Gagamit siya ng mga tao sa iba't ibang sitwasyon para tayo ay kanyang mapanglumo o ma-discourage. Tulad ng propeta, sa ganitong sitwasyon, kinakailangan natin ang supernatural o mahimalang tulong ng Diyos. Maaring sa maraming pagkakataon, hindi natin nakikita ng ating mga pisikal na mata ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At sa umagang ito, ipagtitibay muli ng Diyos na tayo ay hindi nag-iisa sa pakikibaka at lakbayin ng buhay pananampalataya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa atin at hayag sa kanya ang ating pinagdaraanan at mga pangangailangan. Kaya't sa pagkakataong ito, mga kapatid, ating suriin ang mga sitwasyon sa ating teksto na aking pinamagatang mata ng pananampalataya. Nahahati muli ang ating pag-aaral sa tatlong mahalagang punto. Ang unang mahalagang punto na ating makikita ay ang nag-aalalang lingkod. May isang lingkod o katulong si Eliseo na kasama sa Dothan. Nabatid niya ang malubhang sitwasyon. Ngunit di lingid sa kanya ang presensya ng Panginoon. Pansinin ang kanyang natuklasan, unang bahagi ng talata 15. Sabi dito, kinabukasan ng umaga, lumabas ang katulong
ni Eliseo at nakita niya ang maraming kawal, ang mga kabayo at karwaheng nakapaligid sa lungsod. Maaga siyang bumangon upang maisagawa ang kanyang mga gawain sa pang-araw-araw na iyon. Natuklasan ng katulong na napapalibutan pala sila ng mga kaaway. Ang buong lungsod ay naroon ang kanilang mga kalaban, ang napakaraming hukbo. Hindi ito ilang mga taga-Syria na nagmamasid lamang. May isang malaking hukbo ng mga kabayo, sabi sa talata, at mga karwahe ang kanyang napagmasdan. Napapalibutan ng lungsod at ang sitwasyon ay bagay na kanyang kinabahala. Maaring hindi niya alam na may mga galit kay Propeta Eliseo. Isang bagay lamang ang nasa sa kanyang isip sa mga sandaling iyon. Siya at ang kanyang pinaglilingkurang propeta ay nasa sa malubhang panganib. Tayo ay hindi immune sa mga kaguluhan, problema at kahirapan ng buhay. Actually nga, bago pa man maharap tayo sa mga ganyang sitwasyon, ay may mga paunang babalaang ipinapakita sa atin. At kung ating di bibigyang pansin ang mga babalang ating nakikita, ay bigla na lamang tayong magugulingtang. Minsan, isang umaga, ay may malaking problema na pala. Nagtanan ang anak na babae. Nakabuntis. At nabuntis ang isang anak. Ririmatahin na pala ang hinuhulugang sasakyan. Kailangan ng malaking halaga dahil naputulan ng kuryente at napakarami pang mga bagay-bagay na humaharap sa atin na tayo ay hindi dapat magulintang kung tayo lang ay mapagmasid. Kaya't mahalaga na kahit tayo ay abala, mga kapatid, sa ating pang-araw-araw na mga gawain, ay patuloy pa rin ang ating pagmamasid sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, sa buhay ng ating mga anak, at kalagayan ng buong sambahayan. Tayo ay kinakailangan nagmamasid din sa ating lugar na pinagtatrabahuran, sa ating workplaces. What is happening sa ating mga kasama sa gawain? Nagmamasid din tayo on what is happening dito sa ating komunidad na kung saan tayo naninirahan. Ang ikalawang bagay ay makikita natin sa verse 15, ikalawang bahagi. Makikita natin ang kanyang pagkabahala, ang pagkabahala ng katulong ni Eliseo. Sinabi ng katulong, "Guro, paano tayo ngayon?" Matapos siyang malaman ang kalagayan, nagmadali ang katulong patungo kay Eliseo na puno ng pagkabahala. Walang ibang tao sa bahay maliban kay Eliseo at ang kanyang katulong sa ating pagkaalam. Wala ring nabanggit na mga sundalong Israelita sa bayan ng Dothan. Sa takot at pagkabahala, sinabi niya, "Guro, paano tayo ngayon?" Sa sandaling ito, ng malaking pangangailangan, hindi nakita ng katulong ang anumang paraan ng kanilang pagtakas. Ang takot ang naghari sa kanyang puso habang pinag-iisipan niya ang malaking hukbo
sa paligid ng bayan. Ako'y nakatitiyak na lahat tayo dito sa MSCC ay nakaranas o nakakaranas sa ngayon ng mga desperadong sitwasyon at wala tayong anumang idea kung ano ang ating gagawin. Isang bagay lamang ang ating batid. Hindi natin makakayanan ng bagay na ating hinaharap ng tayo lamang. Kulang tayo sa kaalaman kung papaano mariresolba ang bagay na ating hinaharap. Kulang ang kalakasang loob at nakikita lamang natin ang limitasyon ng ating mapagkukunang ng resources na hindi sasapat para sa kabuuang solusyon. Ang takot ay magsisimulang gumapang sa ating mga puso habang ang ating isip ay naglalarawan ng bawat posibleng senaryo na maaaring maganap. Ang ikalawang mahalagang punto na ipinakikita sa atin ng ating teksto ay ang pagtitiwala ni Eliseo. Habang pinapahayag ng alipin ang kanyang matinding pag-aalala kay Eliseo, tumugon ang lalaki ng Diyos ng may di natitinag na pagtitiwala. Pansinin ang kanyang sinabi sa talatang 16. Makikita natin ang kanyang sinabi. Makikita natin ang kanyang katiyakan. Sinabi ni Eliseo, "Huwag kang matakot. Mas marami tayong kakampi kaysa kanila." Hindi natin mabanayag ang emosyon na pinapakita ni Eliseo sa mga sandaling ito. Ngunit lumilitaw na hindi siya nagpapakita ng kahit kaunting pag-aalala man lamang. Tiniyak ni Eliseo sa katulong na wala siyang dapat ikatakot. Kahit marami ang kalaban sa kanyang tingin, alam ni Eliseo na mas nakararami ang kasama nila kaysa kalaban. Medyo maaring di gets ng katulong ang sinabi ni Propeta Eliseo nang sabihin niyang mas marami tayo kaysa kanila. Nagsasalita marahil ang katulong sa kanyang kaisipan ng ganito, "Sir, lumabas na ka na ba? Nakita mo na ba na tayo pinapaligiran ng napakalaking hukbo ng mga Syrians? Maliban sa ating dalawa, wala na akong nakikita pa." Ang kanilang pagkakaiba. Ang katulong ay ginagamit lamang ang kanyang pisikal na mata, samantalang si Eliseo naman ay gamit ang kanyang mata ng pananampalataya. Ito ang kadalasang mahirap tandaan sa panahon na maharap tayo sa malaking problema. Yung pangakong wala tayong dapat ikatakot. Wala talaga naman. Pagkat tinalo na ni Kristo ang bawat kaaway. Tinalo ni Kristo ang bawat problema na maaari nating harapin sa kanyang pagkabuhay namang muli. We need to be reminded from the Word of God that we are more than conquerors in Christ. What about the verse that says, "Greater is He within us than He that is in the world"? At ng talatang, "Kung ang Diyos ay sumasa atin, sino ang laban sa atin?" At isa pang magandang talata, "Mas dakila siya na nasa atin kaysa yaong nasa mundo."
Mga talatang ito ay ating mapanghahawakan sa panahon ng mabibigat na pagsubok. Ang susunod na madidinig natin kay Propeta Eliseo ay ang kanyang panalangin. Talatang 17, unang bahagi. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Ang katulong ay tumitingin gamit ang mga pisikal na mata ng kanyang katawan. At si Eliseo ay dumalangin sa Panginoon na payagan niyang makita ang katotohanan. Buksan ang kanyang mata, ang mata ng pananampalataya. Nakikita lamang ng binata ang kalaban at ang tila walang pag-asa nilang kalagayan. Ngunit nais ni Eliseo na makita ng katulong ang kamay ng Diyos na gumagawa sa gitna nila. Mga kapatid, madaling mag-focus lamang sa ating mga kalagayan ng kagipitan. Mas inuukol natin ang ating atensyon sa mga unos na hinaharap natin kaysa kay Jesus na maaaring magpatahimik ng ating mga unos at may kakayahang lumakad patungo sa atin sa ibabaw ng unos. Mahirap itong gawin, ngunit kailangan natin pagtiwalaan ng Panginoon sa mga panahon na hindi natin nauunawaan kung bakit hinahayaan niyang tayo ay dumaan sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Susunod ay ating makikita ang nangyari sa katulong ng manalangin si Eliseo. Talatang 17, ikalawang bahagi, ang kamalayan ng katulong. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin at nakita ng katulong ni Eliseo na ang bundok ay punong-puno ng mga kabayo at karwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. Bagaman hindi nalalaman ng katulong na alam na ni Eliseo na sila ay napapaligiran ng hukbo ng langit, isang bilang na marami at malakas kaysa sa puwersa ng mga taga-Syrians. Nang buksan ng Panginoon ang mata ng pananampalataya ng katulong, ako'y nakasisiguro na nagdala ito ng kapayapaan at ginhawa sa kanyang takot na puso. Kapag tayo ay naharap sa kahirapan at kawalan ng pag-asa, ang natural na tugon ay takot, pagkat alam natin na limitado ang ating mga kakayahan. At pag umatake ang kaaway, tandaan natin na mayroon tayong mapagkukunan ng lakas na di kayang pantayan ng kalaban ng kahit sino paman. Nakahanda tuwina ang ating Panginoon na tumugon sa ating mga dalangin ayon sa kanyang kalooban para sa atin. Ang ikatlong mahalagang punto na makikita natin sa buong teksto na ating pinag-aaralan ay matatagpuan naman natin sa mga talatang 18 hanggang 20. Ang tagumpay laban sa kaaway. Sa talatang 18 ay makikita natin ang panalangin ni Eliseo. Nang salakayin sila ng mga taga-Syria, nanalangin uli si Eliseo, Yahweh, bulagin po ninyo sana sila. At binulag nga ni Yahweh ang mga taga-Syria.
bilang sagot sa panalangin ni Eliseo. Ako'y naniniwala na ang mga panalangin ni Eliseo ay hinimok o ginabayan din ng Panginoon. Nanalangin siya para sa hukbo ng Syrians na mabulag sila. Maaaring sa pagkakataong ito magkaroon tayo ng katanungan. Bakit pa kailangan na manalangin si Eliseo samantalang sila naman ay napapaligiran ng hukbo ng kalangitan at ng kanilang karwahing nag-aapoy at handang sumagupa sa mga lumulusob na Syrians? Pero sa kabila nito ay tumugon pa rin ang Diyos sa kanyang dalangin. Ang buhay pananampalataya is a life, is a walk of faith. Tayo ay may kumpiyansa sa kapangyarihan ng Diyos. Pero kadalasan hindi natin makikita na tayo ay nagpapahalaga at tunay na naniniwala sa kapangyarihan ng pananalangin. Kulang ang mga mananampalataya sa kanilang pagbibigay ng mga sandali o panahon sa pananalangin. Makikita natin ang katotohanan iyan sa araw ng Miyerkules. Kapag araw ng Linggo, marami ang dami ng nakadadalo sa pananambahan at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng midweek meeting, na kung saan tayo ay sama-sama dapat nananalangin, ay halos hindi umaabot ang bilang sa dami ng aking mga daliri sa kamay ang nakadadalo. Ano sa palagay ninyo ang dahilan? Well, para sa akin, maaaring sa atin ang paniniwala na kaaway na hindi mahalaga ang pananalangin. Napaniwala ang marami sa atin. Pagkat hindi naman, para sa iba, hindi naman interesado ang Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. O maaari din naman na may mga ilan na nagsinasabi sa kanilang sarili na di ko na kailangan istorbin pa ang Diyos pagkat kaya ko na ang sitwasyong aking hinaharap. I can manage. Oo, ikaw kaya mo eh. Paano naman yung isang kapatid mo sa Panginoon na humaharap sa matinding pagsubok ng buhay? Hindi mo ba siya ipananalangin sa Diyos? Napakahalaga na makita natin ang saloobin ni Eliseo sa pananalangin. Ito ay bagay na kanyang lubos na pinahahalagahan pagkat kahit alam niya na sila ay pinalilibutan ng hukbo ng kalangitan at sila ay tiyak na maliligtas, patuloy pa rin siyang nanalangin sa Diyos. And God honored his faith by granting him his prayer. Sa talatang 11 naman ay ganito ang ating masasaksihan. Ang pagkalito ng kaaway. Verse 19. Sinabi niya sa mga ito, hindi rito ang daan, hindi ito ang lunsod. Sumunod kayo sa akin at dadalhin ko kayo sa taong hinahanap niyo. At sila ay kanyang dinala sa Samaria. Tunay na tapat ang Diyos. Tinugon ang panalangin ni Eliseo. Binulag niya ang kaaway na nagdulot ng kalituhan sa kanila. Lumabas si Eliseo at sinabi na yung hinahanap nila ay naroroon. Nakumbinsi niya sila na sila ay nasa maling lugar.
at hinimok na sundan siya at kanya silang dadalhin. Kanya niyang dadalhin sila sa lalaking kanilang hinahanap. Laking himala mga kapatid, sinundan nila si Eliseo sa Samaria, ang kabisera ng Israel sa mga panahong iyon. Totoo na si Satanas ay may kapangyarihan, ngunit hindi kapantay ng kapangyarihan ng Panginoon. Ang tanging nais niya ay wasakin ang buhay ng mga mananampalataya, ngunit siya ay mabibigo pagkat tayo ay ligtas sa kamay ni Jesus na nagbibigay sa atin ng tagumpay. May plano ang Diyos para sa ating mga buhay at walang magagawa si Satanas upang pigilan ang soberanong kalooban ng Diyos. Kaya't kapatid, bakit hindi mo simulan na alamin ang dakilang plano ng Diyos sa iyong buhay? Upang sa ganon, maranasan mo ang kapangyarihan, ang pag-iingat at kabutihan ng Diyos doon sa lahat ng sa Kanya ay lubusang magtitiwala. Sa talatang 20 ay mababasa natin ang probisyon ng Panginoon. Pagpasok nila sa lungsod, nanalangin si Eliseo, Yahweh, buksan mo po niyo ang kanilang paningin. Nang sila ay makakita, binuksan nga ni Yahweh ang paningin ng mga taga-Syria at nagulat sila nang makita nila sila'y nasa loob ng Samaria. Pagkaraan ng kanilang paglalakbay na humigit kumulang 11 milya na sila ay nadala sa kaligitnaan ng Samaria. Nanalangin si Eliseo na buksan ng Diyos ang kanilang mga mata, ang mga mata ng mga Syrians. Ang tila mahusay na plano ng mga Syrians na madakip ang propeta ng Diyos ay nag-backfire in short. Nauwi sa pagkatalo at pagsuko sa mga Israelita pagkat nakita nila na sila ay napapalibutan ng mga Israelita sa kanilang kabisera. And that is Samaria. Ang hari ng Syria ay mahusay sa discarding naisip. Ngunit nabigo siya sa kanyang plano dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay ng proteksyon para kay Eliseo at pagpapala sa Israel. Noong simula, sila ay nakapalibot sa kinaroroonan ni Eliseo at ng kanyang katulong. Ngunit sa kalaunan, nasumpungan ng mga Syrians na sila ay nasa sa gitna ng kabisera ng Israel. Sila ngayon ang pinapapalibutan at sila ang nabihag. Kapatid, maaari na ang iyong sitwasyon ngayon na hinaharap ay tila walang pag-asa. At sa iyong pakiramdam ay hindi ka makaliligtas pagkat napapalibutan ka ng kaaway. Kung ikaw ay ganap na nag-iisa, maaari akong sumang-ayon. Ngunit kung ikaw ay kay Kristo, alalahanin mo na hindi ka nag-iisa. Nariyan si Jesus upang bantayan at gabayan ang ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tayo ay iniingatan at ligtas sa kamay ng ating Panginoon. Ano man ang kailangan mo, handa siyang ipagkaloob sa iyo, kaya't huwag kang patuloy na mamuhay na may takot at pag-aalala sa iyong puso. Ang susunod na ating matutunghayan ay ang kabutihang loob na pinakita ni Eliseo. Basahin natin ang 3 talatang ito. Nang makita sila ng hari ng Israel, 2 beses nitong tinanong si Eliseo, papatayin ko ba sila? Sumagot siya, huwag, mahal na hari. Hindi nga ninyo pinatay ang mga nabibihag sa digmaan. Sila pa kaya sa halip, pakainin nyo sila at painumin. Pagkatapos ay pabalikin sa kanilang hari.
Nagpahanda ng maraming pagkain ng hari ng Israel at pinakain ang mga bihag na taga-Syria. Saka pinag-uwi sa kanilang hari. Mula noon, hindi na muling sumalakay ang mga taga-Syria sa lupain ng Israel. Dahil sa sinuklian ng kabutihan ni Eliseo ang mga Syrians, mula noon, di na muli sila sinalakay ng mga ito. Paalala sa atin ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Sa ating pagtatapos, ikaw ba ay naghihirap ngayon? Natatakot sa isang hindi tiyak na kinabukasan? Nagtatanong kung paano mo malalampasan ang mga problemang tila nakapaligid sa iyo? Huwag mong tingnan ang mga problemang ito sa mata ng iyong pisikal na paningin. Ngunit tingnan mo ang mga ito sa mata ng pananampalataya. Pagkat kay Jesus, mapagtatagumpayan natin lahat ng bagay. Nakahanda siyang tugunan ang iyong pangangailangan higit sa kanyang maibibigay ng sino paman.